Hi. Hey. Hi. Hi, I'm Will, and this is part 2. Here we go! So learning any new language is mahirap kung ano man ang sitwasyon. At nahihirapan matuto ng Filipino ang mga ibang foreigners. Pero baka di nyo alam kung bakit. Kaya, with yung naranasan ko, gusto ko lang ibahagi yung mga dahilan kung ba't ganito. Nakakatuwa kaya. Puro Inglesero. Una sa lahat, ang karamihan sa mga tao dito ay Inglesero. Or unless dito sa Metro Manila with what I've experienced. Napakahirap matuto ng isang lengguwahe pag hindi yan ginagamit. Akalain mo ito, may mga kakilala kong Pilipino na lumaki dito sa Pinas tas hindi pa marunong mag-Tagalog. Ano ba yan? Nakakapagtataka. Parang dying language ang Tagalog. Ako, nagtatagalog lang, palagi. Pero kahit na, pa-English lahat ng mga tao sa akin. Nandito po ba si Sir Jay? Sorry sir, but he just left. Anong oras po siya darating? I think 8:30. Bakit nag-English ka pa sa akin? Because you are a foreigner, sir. Okay. Baliktad, no? Another thing na pansin ko parang madaming words na they're just open to interpretation. Parang walang nakakaalam the true meaning ng isang word. Lagi akong nagtatanong kung anong ibig sabihin ng isang word. At ilang beses ko na nakita dalawang tao just debating over what the true meaning of that word really is. Halimbawa, the word pasma. Basically, yan ang negatibong epekto when your body goes from being in a warm state to a cold state in just a short amount of time. Ngayon, ika nga, huwag kang maghugas ng kamay after you magplancha. Baka mapasma ka. Gayon pa man, nalalabuan pa ako kasi kung anong totoong kinalabasan ng pasma. Sabi ng inay ko, magkasakit ka lang daw. Parang you'll just get a cold. Achoo! Tapos may iba kong nadinig na parang nakakapuli ka. You'll get muscle spasms. Right, medyo OA. Dik. I've heard it can give you gayuma. Rayuma? Gayuma. Basically, arthritis, masakit sa joints mo. At isa sa mga weirdest things na narinig ko is may epekto sa ugat mo. Parang lalabas yung ugat mo at sasakit. Pasma! Yow! Ngayon, di ko pa alam yung saktong guhulugan ng pasma. Pero palagay ko lang, alamat lang yan. Try natin. Sarap ng pasma. Creative words. Tulad ng pasma, madaming words that just don't exist in English. Parang I can act them out pero hindi ko ma-translate sa English. Kilig. Hi. Gigil. Ipaglilihi. Ewan ko? Paano i-translate yan? Walang direct translation. E di ikaw na! Yung translation, you already. Ang yabang niya, mataas ang ihi niya. Translation, her pee is high. Huy! Patayin mo ang ilaw! The translation, kill the light. Parang mamamatay tao yung dating. Diyos ko Lord. Mahabang words. Maaari bang magtanong? Maaari. Anong pinagkakaabalahan mo? Nakikipaglakwatsya-lakwatsahan? Nakikipagburabura-utan? Nakikipagsinungalingan? Paulit-ulit. Paulit-ulit ang mga syllables. Minsan, it's like paulit-ulit yung sinasabi mo. Minsan, it's like paulit-ulit yung sinasabi mo. Huh? Ba? Ba? Aba? Ano ba? Mixing Tagalog and English. Lagi ko nahihirapan dito kasi you really have to choose the right words when mixing English at Tagalog. Or else it sounds weird or funny or basta. You can't just mix English and Tagalog in any way. May paraan talaga, may form talaga, may patakaran. Sabi ko, yo, we should totally sumama with them mamaya when they pumunta to the club. It's gonna be masaya. Huh? Mali. Pangit pakinggan bro. You sound so konyo eh. Uy, malapit lang tayo, yung ikalawang gusali. Oh my God, no one uses that. Ang lalim. Okay. Ako, ang daming patakaran. Kainis, di ko manalo. At higit sa lahat, madaming iba't ibang style ng Tagalog, which is what this series is all about. I had way too much coffee today.